Mare! Yes! Pag na ganitong biyernes na naman, I'm so excited I just can't hide it sa mga, alam mo yung pwede natin gawin over the weekend. Bakit? Ay nako, dahil syempre, di ba, pag weekend na, andyan na yung magbabanding kayo with the family, mag-meet with friends, and a Correct. lot more. Mhm. Syempre, dapat may dagdag enerhiya ka at dapat, lagi ka may baon na MX3 capsules. Ano ba may diba? rekomenda mo, Mare? Well, eto nga, about MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. At syempre, paalala din natin na ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Kasi nga, Mare, ito yung MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman, hindi nakatatak ang mga Marse kung bakit sila nakakakuha ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Oo nga. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklita sa podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo! Panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking na. pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! O, diba? Happy Friday morning sa ating mga pangga, lalong-lalo na kay Ate Cheryl Cosim, napapunta na ng TV5. Hello, Miss Cheryl. yeah. Magandang umaga. Hello sa'yo, Ate Shen. Na-miss kita ng bongga to the highest level. At syempre sa ating mga pangga na nakatutok pa rin sa atin, Metro and Mega Manila, sa magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Mare, binabati ko lang din ang ating mga kababayan ngayon dito sa San Juan na nababahala dahil sa tumataas. Oo. Tumataas na bilang ng mga biktima ng leptospirosis pagkatapos humupa ng baha. Correct, diba? Nakakatakot yan. Mag-iingat po Oo. tayo. Tsaka wag po natin, alam mo yun, wag po natin gawing parang pansol ang mga kalsada kapag may baha. Alam mo, Mare, minumungkahi ng ating ng DOH na kapag merong mga naipon na tubig Oo. galing sa tubig ulan, Oo. itaob natin dahil yan yung pinamumugaran din ng mga lamok Correct. na siyang nagiging sanhi Ng na pagkakaroon dengue. ng dengue fever. Lalo pa ngayon, tag-ulan, diba? Oo. Kaya dapat lagi tayo mag-iingat. Oo, Diba? dahil para hindi mag-init ang ating katawan sa sa mga lagnat-lagnat na yan. Correct, diba? Pero may nag-iinit, Mare, na usapin. Ay, nako, eto na. Puntahan na muna natin ang mga kaganapan sa... Chika sa Arena! diba na nakakaloka? Siyempre, ito muna ang ating chika sa arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Sabakalaan nyo ba naman, 2 game na lang ang iniintay para sa Premier Volleyball League kung saan para makompleto ang top 8 na papasok sa quarterfinals na maglalaban-laban na para sa tagumpay. Nax, siyempre, alam nga maglaban-laban para sa ano? Correct. Kaguluhan? Pagtalon-talonan yung Shanghai, gano'n. Nakakaloka. Natural nga naman dahil kahapon, 'di ba? Tuluyang nakapuntos ang Signal HD versus Gallery 2. 'Di ba? Galleries 2. Actually kahapon, kumaga 3 sets yung napanalunan nila versus Galleries na 2 sets lang ang nakuha. Kaya nga naman dumagdag sa kanilang puntos kung saan nga naman sila ang mga nasalaylayan ngayon na posible kasing malaglag sa top 8, 'di ba? Yes. Actually, dalawa sila ng Choco Mucho ang naglalaban sa pang 8th place ngayon kung sino sa kanila
nila, kahapon na laban ay nagwagi sila. Alam mo yun na nakakaloka. Ang Farm Fresh pala, Farm Fresh, 'di ba, against Capital One na panalo nila ito kaya nakadagdag ng puntos. Dahil nasa ilalim ngayon ang dalawang koponan kung saan nga naman sino sa dalawang ito, Choco Mucho or Farm Fresh nga ba ang papasok sa top 8 ay malalaman natin yan sa bukas na laro ng Choco Mucho versus Creamline Smasher kung sila ay magwawagi. Pero kung sakaling hindi magwagi ang Choco Mucho bukas, tuluyan nang papasok sa pang-8 pwesto ang Farm Fresh Foxies para kumumpleto sa top 8 na quarterfinals na maglalaban-laban sa Premier Volleyball League. Samantala naman, kumpiyansa na ngayon dahil hindi na daw pwedeng magimbala ang tatlong koponan kung saan nga naman ngayon matalo man sila sa last 2 games na kanilang lalahukin, ay hindi na sila mawawala sa top 3 na pwesto. Andyan kasi ang top 3 na pasok na sa quarterfinals at secured na kung tawagin ang koponan ng Akari, ng Signal HD at ng PLDT Heaters. Ay, nakakaloka. Wow. Sigurado talaga nga naman ang ating mga kababayan na sumusuporta para sa volleyball league na ito ay for sure excited na para sa nalalapit na quarterfinals ng Premier Volleyball League. Mara, i-congratulate lang muna natin dakuan ko naman itong karate. Dahil panalo ang Philippine Youth Karate Team ng 3 first gold medal. Ayan, isang second silver medal at 9 bronze medal sa first Asian Karate Youth Camp and Championship sa Wuhan, China. Ay, congrats. Samantala sa tennis naman, Mare, pasok si Alex Yala sa quarterfinals ng Women's Single ITF W100 Tournament sa Cary, North Carolina, USA. Matapos talunin sa round 16 ang Russian na si Oksana Seleksmetava ayan, sa score na 7-6. Ayan, sunod na makakaharap ni Alex si Retana Sarazua ng Mexico bukas. Ay, congratulations, hindi ba? At syempre, speaking naman of achievements, Mare, nako, eto ang dapat natin iwagaywaya. Dahil alam nyo ba na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sports Book Operator for 2024 ng Sigma Asian Awards. Diba? Kaastig natin ang mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang ating Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA kung saan nga naman ito ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Perfect. At may dagdag pa sila, di ba, Mare? Ayan, ang dagdag din sa ating bagong kapamilya, ang bagong endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Correct. Kaya naman, Mare, hinihikayat natin ang ating mga pangga na download Arena Plus app now on your app store, and you can also watch Arena Plus. You can also watch your favorite sports to arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lamang sa ating mga pangga, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Truly, hindi ba? At syempre, ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ng Arena Plus, astig sa sports. Nako. Alam mo ba, Mare, since pag-uusapan na rin kanina ang volleyball, nako, Mare, isa ito sa mga hottest issue ngayon na may kinalaman sa mundo din ng volleyball. O, Bakit, diba, na Mare? nakakaloka. Ng palpalan? Hindi naman. Pero mukhang nagkaroon ng agawan daw. Ay. Ng alin? O pagkakaroon ng third party. Kung bakit nga naman ngayon, usap-usapan sa mundo ng showbiz at sa mundo ng internet, Mare. Ang paghihiwalay daw di umano ni Christine Reyes at Marco Gumabay. Nagulat tayo. Ganon. Napuno nga daw ng samut-saring reaksyon matapos kasi mag-celebrate ng kanyang 30th birthday. Itong si Marco Gumabaw last August 14. Diba? Kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga friends. Saan? Diba? Sa isang restaurant kung saan hindi ako imbitado. Lalo naman ako. Hindi tayo naimbitahan. Si Kasi Christine din siguro, kaya ay imbitado? Ay, wale siya, Mari. Ay, bakit? Out of sight ang Christine Reyes. Kaya nga naman may
ay hiwaga ang mga tao dahil hindi nga siya namataan doon sa birthday party na ginanap. Aba, kasabay din daw ng pagdi-deactivate ng mga social media platform ni Christine Reyes. Bakit kaya? Ano kayo nangyayari? Nakakaloka. Ay, eto ang ating nasagap na chismis. Yes, Mare. Diba? Kasi nga parang hiwaga nga sa lahat ang hindi nga pagdalo. Dahil nga kung tutuusin, diba? Sabi nga ng ilan, sabay pa man din sila nagpabinyag. Diba? Para maging Christian muli. Tapos biglang ganito daw ang nangyari. Yan pala yung tinatanong nila sa akin sa TikTok, Na Mare. ano? Kung ano daw balita kay Marco Gubabaw at Oo. saka kay Christine Reyes. Ay, eto na nga ang bagong balita dyan. Ano nga ulit ang balita, Nasagap Mare? ng ating chismosang kapitbahay. Oo. Mukha daw yatang maraming anggulong tinitignan. Paano yung angulo ulit? Oo, ganun o. Strike the pose, ganun. Vogue. Vogue. Bog burn na. So, ang tinitignan daw, una, ay baka daw third party. Ang daming party, Tama, di ba? Kasi nga, di ba, nag-birthday siya ng 14. Birthday niya ng 15 itself. Yes. Baka ngayon, 16, may pa-birthday ulit. Kung kailan naging Kaya- Christian, saka nagkaroon ng third party? Maraming parties Kailangan talaga 1 week celebration. Nahuhulog ako sa Ganon. upuan ko. Panindigan mo. Hindi. Tapos? So, eto na nga. Yes. Tinitignan daw ang gulo daw. Na baka daw ito ay may kinalaman. Dahil nga itong si Marco Gumabaw ay parang tinutukso daw. Kaya nasabi ko kanina, related to sa binalita natin tungkol sa PBL. Yes. Kasi parang tinutukso siya sa isang player ng Creamline. Ay, Na kung sino sa- yan, Mare? Na kung Bigla tayo saan- nagulat. Na kung saan, nagulat din yung ating mga bisita dito, di ba? Hindi, magugulat ka ulit. Hay! Oh. Yun ang chismis. Parang kasi daw ngayon tinutukso dahil nga syempre, Ah. ang kapatid nito ni Marco Gumabaw ay player ng Creamline. Nagulat Diba? tayo ulit. Ay! Ganon. Pero, eto ayon sa akin chismosang kapitbahay, Yes? hindi daw pinapangalanan, Mare, kung sino yung player. Ang sinabi lang, Teka. nandoon sa team nila. Nagulat ulit tayo. What? Ganon. So, maski sila nagulat, di ba? Oo. So, kasi tinutukso daw na nakakaloka. So yung kaya ang dahilan? Yun daw, hindi rin natin alam. Kasi pangalawa namang rason is parang binabalikan ng mga netizens. Teka lang, magpahinga tayo. Hindi, tuloy-tuloy. Sige. Parang binabalikan daw ng mga netizens na yung dating parang sinasabi nga ni Christine Reyes daw na para bang, syempre, kumbaga yung age gap nila, kinukonsidera kasi niya. Baka ganun nga, daw yun nangyari. So, ibig sabihin, Mare? walang konfirmasyon. O, diba? Pero Mare Oo. i-consider din natin na never nagkaroon ng balita or chismis na nagkakalabuan tong dalawa. Hindi rin. Bakit nagkaroon din ba ng balita nung naging sila? Ginulat lang din tayo ng buong Yes. Diba? Ginulat lang din naman nila tayo Alam mo kung Google- sinong pinakamalapit na tao na pwede nating tanungin tungkol dito? Sino? Si Direk Daryl. Oo. Dahil kaibigan niya tong dalawa. Truly. Bilang mga chismosa naman tayo, Tama. i-message mo na. Sige, direkta. I'm sure nakikinig ka. At for sure, hindi mo naman sasabihin sa amin, showbiz, kung Oo. anong balita sa dalawang ito. Hiwalay na ba Oo. itong si Christine? Sa bagay. Oo. Tama naman. Baka gulatin din nila tayo. Nasasabihin na din nila na totoong break na din sila pagkalipas ng ilang linggo. Oo. Pero yun na nga, sabi nga ng Ilana, baka naman daw kasi ang pagka-absent niya sa birthday party ng jowa, ay baka naman daw kasi, alam mo yun, may mga personal kailangan lang na asikasuhin to si Christine kang Reyes. titigil. Kasi nga, para bang nag-post siya sa kanyang IG na, ewan ko kung tatay niya ata yun, nasa ospital ata. Wala kang tatanungin. Parang meron siyang ganun. May post siya. Alam mo, na parang Mare? tipong pangalawang lalaki na mahal sa buhay niya. Kasi nga, di ba, matapos ito, kasi natigil daw yung parang issue na ito, na mag-post din daw si Christine Reyes sa My Day. Na sabi niya, mahal ko yan, may picture yan si ano. Kaya parang doon natudukan ng issue na baka, walang kinalaman yung player ng Creamline sa issue nila. So kaya hindi pinapangalanan. Pero panoy daw kasi ang tukso. Pero yun lang naman yung angulo na tinitignan. Pero Mare, i-consider din natin Ano? na sa mundo ng showbiz, kapag Ano? mga ganito, may mga issue, Oo. alam natin. Correct. Baka may gagawing proyekto ang dalawa. Baka nga naman. O baka naman talaga, alam mo yun, they're preparing something bigger. Like parang pagpapakasal, gano'n na Oo ba? nga. Na nakakaloka. Pero parang 1 year pa lang naman din kasi sila di ba? Pero it's about time para lumagay sa tahimik itong si Christine.
Well, hindi natin alam. Pero who knows, 'di ba? Kasi kumbaga parang syempre may kanya-kanya na rin sila ng love life ng kanyang dating asawa. Yes. Na si Alika TV, 'di ba? Kasi may bago na ring love life yung ex-husband. Pero ang And, pinakabongga, ano? may bumahing sa boot. Oo. Nang tahimik. Oo. Pinigil niya. Pinalabas yung bahing sa mata. Paano kaya yun? Oo. So yun lang naman Mukhang daw. nanganganib ba? Mukhang So, may unang case na ng Mpox oo. dito sa Oo. Pilipinas. Empax agad, bumahin lang. Nakakaloka. So, yan daw mga tinitignan angulo. Pero wala pa naman daw kumpirmasyon. Dahil wala rin naman daw pinopost itong si Marco Gumabaw tungkol dun sa nangyari. At talaga syempre, natigil lang din ang chismisa na yan dun nga sa My Day post na itong si Christine Reyes na may caption na, mahal ko yan. O, diba? Diyan natapos. Kaya wag kayong ano-ano, happy sila. Tsaka hindi, diba? Yes! Kasama sila nila, ni Dominic Roque noon. Yung nagpa-baptize sila, diba? Tatlo Yes. sila noon. Kaya sa tingin ko naman, kung talagang sentro nila sa kanilang relasyon, ang Panginoon, kahit anong unos yan, Yes. hindi ka magigimbal ng kahit na ano. O, diba? You are centered by God. Tama. Kahit anong Your tukso, relationship. protektado ka. Diba? Na Parang nakakaloko. alcohol. Oo. Wala na ways yun nga, as in, 'di ba? Wala pa naman din kumpirmasyon at wala pa din paglilinaw tungkol dun sa dalawa, kaya wag muna tayo magspekula sa mga kung ano-ano mga naglalabasan. At kung Pero, naghiwalay man sila, wala kayong pake. oo naman, dahil relasyon nila yun. At saka nung naging sila, wala din naman tayong pakialam. Di rin naman kayo nakisawsaw. 'Di ba? Hindi rin naman tayo inimbita. Pero aminin mo, Oo. Mare, masarap pag-usapan ng hiwalayan ng iba. Tama. Lalo na kung ang dahilan ay third party. Eh, 'di ba? Kung sasabihin naman ng iba, nasasabihin, tama nga sabi ni ni Mama O, 'di ba? Sinong Eh, kung si OG Diaz, Oh. 'di ba? Sabi nga niya, 'di ba? Kung hindi natin ibabalita itong mga ganitong klaseng usapin at kung talagang wala tayong pakialam, sino daw ang gusto niyo magbalita nito? Si Willie Ong. Kaya nga. Si Willie Ong o kaya si Master Hans Kua. Gusto nyo ba si Master Hans Kua? Ipungsoy niya ang relasyon ni Christina at saka Hoy, ni Marco. wag naman. Baka makulong tayo ulit ng 3 tao. Hindi magpa-pandemic ulit. Diba? But O parang anyways, hindi tayo diba? lumayo, diba? Ipabalita na lang natin kay Cheryl Cosim. Tama. Oo. Sa Frontline Pilipinas. Yes. 'Di ba? Hello pa rin po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagantabay. At syempre tututukan pa rin natin ito kung ano man ang magiging kakahinat na nito, kung totoo man o hindi. Yes. Hindi bibitaw ang baklita sa usaping ito. At ito ang nakakapagod na talk show. Tama, hindi ba? Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman na nakasakay sa bangka. Wow. Sa Tita Cora. Maalon eh. Nakababad pala sa Kasi baha. habagat kasi. Kasi dyan sa labas, may truck na dumadaan. Oo. Kaya May umaalon. tumatarakas. Ang laki nung alon, di ba? Nakasakay pala ako sa ref. Ay hindi. Yung ref na lang nakasakay sa Woo! akin. Diba? Baka kontrahin nyo na naman. Ayop kayo. Bigla mong bawi. Yes. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Jinky Oda. Wow. Charing. Ako po, Tita Cora. Si Bale. Di ba nakaganito si Jinky Oda? Tama, di ba? Nakakalo. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,